lifting up to you. So praise God, ako po ang una po mag-exhort po, no? Praise God, hallelujah. So magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid. At salamat sa Diyos at tayo ay muling tawag dito, nabigyan ng pagkakataon na mag-exhort ulit ng kanyang salita, na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. So, itong tawag dito, Mars, doon ka nga. Ano natin mga kapatid, yung reading and meditation natin, tsaka yung focus verse natin mga kapatid, nasa Ecclesiastes 3:8, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. So mga kapatid, na sa ating, hallelujah, sa ating Panginoon na mayroong iba't ibang panahon, layunin para sa iba't ibang karanasan at emosyon sa buhay. At ang Diyos ang may control sa mga sandaling ito, mga kapatid. Hallelujah. Walang iba kundi siya. So ito ay isang paalaala na ang buhay ay umuusad sa pamamagitan ng mga siklo ng pagkasalungat na sukdulan tulad ng pag-ibig at puot, mga kapatid. At salungatan at katahimikan na kumakatawan sa aktibidad at damdamin ng tao. Hallelujah, Lord Jesus. Sa isang balansing pananaw sa buhay na ang talata ay nagmumungkahi na ang parehong positibo at negatibong mga karanasan ay may kanyang lugar at layunin sa dakilang pamamaraan ng mga bagay. Hallelujah. So idiniin ni Solomon ang sumulat na ang Diyos ay nagtakda ng mga takdang panahon para sa lahat ng bagay na nagpapahiwatig ng isang banal na kaayusan sa mga panahon ng buhay. So yun nga mga kapatid, na alam po parang na ano na rin natin itong mga kapatid I think medyo matagal na isa rin to sa mga ating focus verse, mga kapatid. Hallelujah, na talagang ang Panginoon lang, mga kapatid, ang may control ng lahat. Hallelujah, na sabi nga dito mga kapatid na so a time for everything under heaven encourage us to seek God, timing in all aspect of life. So be patient, mga kapatid, maging patient tayo at discerning and trusting God's perfect plan, mga kapatid. Hallelujah. Kasi nga, hallelujah, na sabi nga doon mga kapatid sa na wag tayong trust in the Lord with all your heart and not lean on your understanding, mga kapatid. Hallelujah. So all your ways acknowledge Him and He will make straight your path, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, na lahat ng plano natin sa buhay, lahat na gusto natin gawin, ay lagi nating isangguni sa ating Panginoon. Kasi siya ang nakakaalam kung ano yung karapat-rapat na ibibigay niya sa atin. At siya rin ang nakakaalam kung kailan niya ito, hallelujah, ibibigay sa ating mga kapatid. At sabi nga na complete trust tayo sa ating Panginoon, hallelujah. So, this involves giving God's complete control over your life, hallelujah, sa ating buhay. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos o mag-control sa ating buhay, hallelujah. Kasi pag binigay natin, hallelujah, mga kapatid, sa Panginoon ang lahat nating desisyon, ang Holy Spirit, mga kapatid, ang mag-guide sa atin kung ano ba yung tama na path na pupuntahan natin, mga kapatid, para hindi po tayo maligaw. And then rejection of self-reliance. So it's about acknowledging your limitation and seeking God wisdom. Hallelujah. So minsan kasi, mga kapatid, na minsan, di ba, i-acknowledge natin o wag nating pilitin yung mga bagay na hindi pa pwede. So we have always seek God's wisdom instead of depending on your own understanding, mga kapatid, sa ating pansariling pag-unawa. Hallelujah. And yung active faith natin, hallelujah, yung magkaroon tayo ng, hallelujah, na patuloy natin na trusting in God's is not passive, it's active commitment demonstrated through obedience to His will and seeking His guidance. So, na mas panatilihin pa natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, hallelujah, at lagi tayong magsangguni sa Kanya. So, lahat ng bagay, anumang decision natin ay sa Panginoon lang natin hingi ng guidance. And
yung God's guidance. So the promise is that when you align your heart with God and acknowledge Him in all your actions, He will provide direction of your life, mga kapatid. So yun yung ang pangako ng ating Panginoon, hallelujah, na lagi nating i-align yung puso natin at i-acknowledge natin sa Panginoon, hallelujah, para yung mga gagawin natin action, mga kapatid, ay hindi tayo magkamali, mga kapatid. And He will provide the direction to our life, mga kapatid. Bibigyan tayo ng tamang direction because of the Holy Spirit. So meron na tayong discerning spirit, mga kapatid, na maano natin kung saan ito ba ay tama or ito ba ay mali, mga kapatid. Hallelujah. And hallelujah, dun nga sabi dun sa Ecclesiastes sa chapter sa verse 11, sabi niya nga dito, mga kapatid, hallelujah, na ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon, nilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Hallelujah. So sabi nga dito, mga kapatid, na hindi nakikitang plano. So ibig sabihin, kung may sarili tayong plano, na minsan ini-insist natin yun, hallelujah, mga kapatid. Minsan kapag hindi tayo nakinig sa small voice na yun, or na yung Holy Spirit na yan, at sinunod natin yung gusto, minsan napapahamak tayo, mga kapatid, diba? At subok na natin yung mga kapatid pag kinontra natin yung ating yung discerning spirit natin, o yung bumubulong sa huwag mong gawin yan, pero ikaw sige gusto mo pa rin gawin, o gusto natin gawin, which is na-experience ko na rin po yung mga kapatid na minsan minsan alam mo yung gusto kong gawin, pero parang may pumipigil, pero dahil sa kagustuhan ko na gusto kong gagawin ko, susundin ko yung sarili ko, na which is mayroon nang nagsasabi sa akin, huwag mong gawin, pero sige, ginagawa ko. So, napapahamak tayo, mga kapatid. Napupunta tayo dun sa sa maling daan, mga kapatid. Hallelujah. So, hallelujah, nalubusang, sabi mga dito, mga kapatid, na kahit na hindi ito lubusang maunawaan, ito yung hindi natin lubusang maunawaan, mga kapatid, na mula simula hanggang wakas, na ipinapaliwanag din dito na ang Diyos ay naglagay ng banal na pananabik para sa isang bagay na walang hanggan sa puso ng tao. Isang pakiramdam ng layunin at isang pagnanais para sa kahulugan na siya lamang ang lubos na makapagbigay ng kasiyahan. Hallelujah. So, hinihikayat ang bawat isa na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at perpektong panahon. Hallelujah. So, yun nga na, mga kapatid, na may bawat panahon nga, nasabi nga may panahon ng pag-ibig, may panahon ng war, mga kapatid. Hallelujah. Lalo na sa mahirap na panahon, alam na siya ang may control at may mas maling walang hanggang pananaw. Hallelujah. Kahit, mga kapatid, hallelujah, sa pinakamahirap na tawag dito, pagsubok sa ating buhay, hallelujah, mga kapatid. Lagi tayong sumangguni sa ating Panginoon. Ang number 1 po ay ang prayer, mga kapatid, hallelujah. Number 1 ang prayer, na ipag-pray natin, hallelujah, kung ano man yung mga plano natin, hallelujah. Kung hindi man ibinigay ng Panginoon sa atin yung mga kapatid, ibig sabihin mas magandang plano pa siya sa atin. At ibibigay niya yun sa tamang panahon, hallelujah, mga kapatid. So, at hallelujah, ganyan din po, mga kapatid, hallelujah, sa dumako po tayo sa love. Wait lang po, ha. Balikan ko lang yung aking notes. Sabi po, hallelujah. So, sabi nga po dito, mga kapatid, praise God. So, what does the Bible say about love and hate? So, doon po sa Ephesians 4:32, sinasabi na, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. And be kind one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Hallelujah, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, na
mahirap mahalin ang kaaway, mga kapatid. Pero kapag ang uunahin natin ang Panginoon, kahit na galit tayo diyan at gumalaw ang Holy Spirit sa ating buhay, yung kaaway na natin yan ay mamahalin natin. At yun ang sinabi ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapitbahay, mahalin natin ang ating mga enemy. Hallelujah, Lord Jesus. At maging mabuting tao tayo kasi nga, hallelujah. Hallelujah, na sabi nga mga kapatid na love, kasi minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo. Sabi nga ang mundo, pag nalisan tayo, mundo pa rin to. Hallelujah. Pero kailangan natin gumawa ng mabuti dito. Ang mabuting ang pinakamagandang maiiwan natin dito sa mundo, sa mga anak natin, sa mga susunod generation ay ang maibigay, ang ma-share ang gospel o ang salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ay kahit mawala tayo sa mundo ay nandiyan yan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po mawawala yan. So tayo ay lilipas at lahat ng bagay na meron tayo ay mawawala. Hindi natin madadala yan. Pero ang maiiwan natin na sa ating mga next generation, sa ating mga anak, mga kaapu-apuhan ay yung salita ng Panginoon, ang Panginoon na buhay. Hallelujah. Praise God. At yun nga, doon naman po mga kapatid sa what does ang about war and peace. Sabi doon sa Matthew chapter 5:43-44, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy, but say to you, love your enemies and pray for those who... Yun nga, mga kapatid, the same, ipag-pray natin, hallelujah, kahit yung mga, huwag lang natin ipag-pray yung yung mga kaibigan natin na mabuti sa atin o yung pamilya natin na mabuti sa atin. Ipag-pray din natin, mga kapatid, yung ating mga kaaway o hindi naman kaaway o yung mga enemy o yung mga kagalit natin, kasi napaka-powerful po ng prayer. So pag pinagdasal natin, mga kapatid, yun, ang Holy Spirit na ang gagalaw sa kanila, sila na mismo, mga kapatid, ang babati sa iyo o baka mag-sorry, mga kapatid. Walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. So, and sabi nga dun sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you until, saan nga ba yun? Isa sa mga favorite verses ng Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you. Hallelujah, mga kapatid, na tawag dito. Lagi lang tayo tumawag sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito yung daw yung telephone number nating Panginoon, Jeremiah 33, verse 3, mga kapatid. Hallelujah. Sa anumang karanasan o anumang mga pagpighati o anuman yung mga bagay na nag-worry sa atin, lagi natin tawagin ang Panginoon. So, siya lang po ang may control sa buhay natin. So, hindi natin alam kung kailan tayo, anytime, pwede tayong kuhanin ng Panginoon. Hallelujah. Hindi natin alam, walang sino man kamag-anak natin o mismo tayo sa sarili natin kung kailan tayo kukahanin. Pero ang salita ng Panginoon na maiiwan natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, katrabaho, ay yun po ay tatatak at maiiwan natin sa kanila. So yun lamang po, and to God all be the glory. Praise the Lord. Ako po yung susunod na mag-e-exhort. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makapagbahagi po ulit ng encouragement based sa kanyang mga salita. And thank you din po kay Sis Ana. God bless po. And God bless po sa ating lahat. So napakaganda po ng ating reading and meditation this week. Talaga pong napapanahon for me personally, and I believe sa iba nating mga kapatid din. It's very profound, it's very inspiring. Sabi niya, God's timing is perfect. So verse 1 po, sabi doon, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. Sa buhay po natin, mga kapatid, dito sa mundo, timing is everything. Mula sa malalaking bagay, like buying a house, buying a car, starting a family, getting married. Kapag hindi ka
financially prepared or mentally prepared, you will suffer greatly. And even in the smallest things like sa pagtatanim or sa pagluluto, may mga halaman na nagtathrive lang during summer seasons, during winter seasons, and sa pagluluto naman kapag nasobrahan sa oras, overcook. Kapag nakulangan sa oras, hilaw. Amen. So may mga bagay po na kapag hindi tama ang timing, either mabilis mawawala or masasaktan ka lang. Amen. But on a serious note po, may tatandaan po natin na mga kapatid na hindi lang importante na makuha natin yung gusto natin, pero importante din po kung paano natin makukuha ito. And there's always a timing for everything. Because mga kapatid, lahat ng ating mga pinagdadaanan ay may tamang proseso. And life in itself is a process. And time influences that process, mga kapatid. Time influences our body, our soul, and our spirit. So, paano nga ba how time influences our body? Sabi sa verse 2 to 3, there's a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck. What is planted, a time to kill and a time to heal, time to break down and a time to build up. So nagsimula po dito si Solomon with an observation na ang kapanganakan at ang kamatayan ay parehong may takdang panahon. Ang buhay natin po ay lumilipas ng napakabilis, mga kapatid. We are in this life journey between the womb and the tomb. So that's the beginning and the end of our physical bodies, mga kapatid. And meanwhile, there's a time to plant and a time to harvest. Bakit nga binanggit ni Solomon dito yung food supply? Dahil alam niya that God sets the boundaries of the seasons. Para lang yung parang composer ng isang awit, mga kapatid. Merong rhythms and repetitions. So God has built certain rhythms into this world with the steady repetition of the seasons na nagbibigay ng kaginhawaan sa ating buhay. And then there's a time to kill as well as a time to heal. Medyo hindi po magandang pakinggan at basahin yung a time to kill. Pero kung iisipin po natin, mga kapatid, our bodies, yung physical bodies natin, is in the process of dying every moment. May mga scientists na nagsasabi na every 7 years, nagre-replenish yung ating cells sa loob ng ating katawan. So merong maintenance department yung ating katawan, yung physical bodies natin na pinapatay at pinapalitan yung mga lumang cells ng mga bago. And that process, mga kapatid, is governed by time. And what of a time to break down and a time to build up? Ito, mga kapatid, we build up in our early years and we start breaking down as we get older. So ninipis yung ating mga buhok, kukulubot yung ating mga balat, and manghihina yung ating mga buto. It's painful but it's true. So this is how time influences our bodies. And sa verses 4 to 5, it shows us how time influences our souls, mga kapatid. Sabi doon, a time to weep, a time to laugh, a time to mourn, a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones, a time to embrace, and a time to refrain from embracing. So oras din po, mga kapatid, ang involved sa operation ng ating mga kaluluwa. Our soul is the seat of our human emotions. May mga oras na tayo ay iiyak, tatawa, but hopefully mas madalas yung oras ng ating pagtawa. Kasi sabi din ni Solomon sa Proverbs 17 verse 22, laughter is like taking a good medicine for the soul. Pero ang pagluha po ay parte din ng ating buhay, mga kapatid, whether we like it or not. Even Jesus wept, sabi sa ating Biblia. He groaned in the spirit and he was troubled. Job said, my eyes pour out tears to God. So the psalmist asked God to store his tears in a bottle.
mga kapatid, ang luha natin ay hiyas para sa ating Panginoon. They are precious to Him. The greater your suffering, the greater His ministry and grace for you. So ulitin ko po, the greater your suffering, the greater His ministry and grace for you. Kailangan nating tumawa, minsan kailangan nating umiyak. Pero ang Panginoon po ay malapit sa atin sa oras man ng kalungkutan at kagalakan, mga kapatid. At dadating ang oras, mga kapatid, salamat sa Panginoon, na papahiran niya lahat ng mga luha at lahat ng bagay na nagdudulot ng ating pagluha. Amen po. So, wala pong tao na hindi dadaan sa sakit, sa pighati at sa lungkot, mga kapatid. Kung meron man, hindi kumpleto yung kanyang pagkatao. Because God allows these things in our lives, mga kapatid, to make us better people, to give us a greater heart for others, and to help us to be able to reflect His Spirit among other people. Amen. So that's how time influences our souls and how time influences our spirit. Sa verses 6 to 8 sinabi dito, a time to gain and a time to lose, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace, which is our focus verse, mga kapatid. So the last three verses, mga kapatid, have to do with our inner decisions and the deep commitments of our lives, mga kapatid. Sometimes we gain, sometimes mawawalan tayo ng pera, we lose weight, manlalagas ang ating mga buhok, mawawalan tayo ng mahal sa buhay. All these material things mawawala, mga kapatid. And sometimes we collect and sometimes we throw away these material things. Sometimes we need to speak up and sometimes we just need to be silent. There is also a time for love and even a time for hate. Can you imagine that? A time for hate, mga kapatid. Even Jesus hated. But what did He hate, mga kapatid? He hated sin. He hated kung paanong winawasak ng mga kasalanang ito yung ating mga buhay. And kailangan malaman natin how to hate that sin without hating the sinner. Amen? We have to know how to hate that sin without hating the sinner. So sabi, nire-remind tayo ng huling passage that sometimes we all long for a peaceful world. But there is a time when war is morally necessary. A time of war and a time of peace. So meron ako nabasa pong statement while studying this. The war is not the worst of things. The worst of things is living a life for which nothing is worth dying. And I believe may katotohanan dito sa statement na to. Wala pong taong gugustuhin na magkagera. Of course, lahat tayo, we want a peaceful life. But imagine, mga kapatid, what happens if we're not willing to fight for what we believe and what is right? Amen. Imagine kung hindi dumaan sa giyera ang Pilipinas, would we have the freedom that we have today? At imagine, mga kapatid, kung hindi ipinaglaban ng mga apostles ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, would we be where we are today? Amen. So that's how time influences our bodies, our souls, and our spirits. At lahat po ng ito ay parte ng plano ng ating Panginoon. Our God is sovereign. We have to understand na ang timing ng Panginoon ay perfect, even when it doesn't align with our own expectations and plans. God is God. Hindi niya kailangan sagutin lahat ng tanong natin. Amen. Wala siyang responsibility to answer each question that we ask. Sabi niya, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom
what God has done from beginning to end. Someday maiintindihan natin mga kapatid, but right now, we have to live by faith. Amen? And what is faith, mga kapatid? Faith, in regards to our theme today, what is faith? Faith is living from yung pangako ng Panginoon until the fulfillment. So faith is that in between time when you don't know what's going on, you don't know how it's going to work out, but you know that it will work out because God is in the formula. Amen. We are not meant to figure everything out. Kasi kung minsan kapag nagkakaproblema tayo, the first thing we do is we form a strategy and then you have a solution. But the Christian life, mga kapatid, doesn't always work that way. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 9, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, than your ways, and my thoughts than your thoughts." In other words, mga kapatid, God moves in mysterious ways. Hindi natin nakikita yung buong picture ng plano ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero alam ng Panginoon ang simula at wakas ng kwento ng bawat isa sa atin. And God's plan is always good. Amen. Walang hinangad ang ating Panginoon na makakasama para sa atin. May mga panahon na ang hirap intindihin kung bakit ang tagal ni Lord sumagot sa mga panalangin natin. Tapos makikita natin na yung iba parang ang bilis lang ng biyaya para sa kanila. Mapapatanong ka na lang, Lord, kailan naman ako? Kailan naman yung para sa akin? Ang sagot niya, may tamang oras para sa lahat. Sabi sa verse 11, "At sa tamang panahon, gagawin ni Lord na maganda ang lahat ng bagay." Minsan iniisip natin na delay yung sagot niya, but the truth is, it's His way of protection. Minsan hindi niya kaagad binibigay yung biyaya dahil may hinahanda pa siya. Either hinahanda ka niya, yung puso mo, or yung puso natin, or yung blessing niya mismo. At sabi nga ni Peter, huwag nating kakalimutan that with the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years are like one day. Sabi sa 2 Peter 3 verse 8. So, ang Panginoon natin, He lives outside of time. He created time. Kaya ano man yung kakaharapin mo in the future, yung kakaharapin natin in the future, alam na yun ng Panginoon. God already knows what's waiting for you out there. And He's already been there. And naintindihan na niya. And in His own way, He will help you in the process. Amen? So sa conclusion po, habang po tayo ay naghihintay doon sa mga plano ng ating Panginoon, may ginagawa din yung ating Panginoon sa atin doon sa proseso ng paghihintay, mga kapatid. He is not only improving our patience, but pinapalalim din niya yung ating pananampalataya sa Kanya. Parang sa pagtatanim. Amen. So hindi naman po lahat ng binhi ay pagkatanim mo, tutubo agad. May panahon ng pagtatanim, paghihintay at pag-aani, mga kapatid. At kapag dumating na yung panahon na yon, mga kapatid, sobra-sobra pa sa inaasahan natin ang ibibigay ng ating Panginoon. Amen. Kaya wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Ang delay po ay hindi nangangahulugan na rejection. Amen. So minsan it's just way of God's protection. It's His way of redirection, mga kapatid. Magkakaroon din po tayo ng season ng breakthrough. Amen. And dadating yon in His perfect timing. Amen. Praise God. To God be all the glory po. Amen. Mahirap po talaga maging huli. Nakakuha na lahat ng sasabihin. Ang theme po natin is God's timing is perfect, di ba?
So na-explain na po na doon binasa natin yung buong anong tawag doon? Verse na anong tawag doon sa ano? Team. Focus. Hindi din. Yung isa, yung 1 to 15. Meditation. Meditation. Yun po, nabasa na natin yun lahat. And in-explain doon, kung babasahin natin siya, nang parang normal lang na basahin natin as outsider, for example, kung hindi ka believer, mga kapatid. Contrasting yung mga nakikita natin. Kasi, kung tatanungin ng tao, kung tinuturo natin na dapat pagmamahal ang nag-a-abound, bakit nakasulat na there is a time to hate? Bakit kapag ang tinuturo natin dapat unity, meron tayong unity and meron dapat tayong peace, bakit merong a time for war, mga kapatid? Ganon. Kaya mapapa-question ka talaga. And dahil nabanggit na nga po na dapat na lahat ng ginagawa ng Panginoon ay siya lang ang makakaintindi at wala tayo dun kasi meron na siyang perfect plan para sa atin. Alam natin yun, madali lang yun sabihin sa mga tao, pero just simply knowing that God's timing is perfect doesn't mean na naiintindihan mo ng mga kapatid. Kaya kapag nagbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, or nakikinig tayo sa preaching, nakikinig tayo sa teaching or exhortations, mga kapatid, bago yun, dapat nanghingi na tayo ng guidance sa Panginoon para intindihin at buksan ang ating puso't isipan dahil hindi papasok talaga sa atin yung totoong mensahe ng Panginoon kung hindi una-una tayong humingi ng guidance sa Kanya at understanding, because there's a difference between human understanding and divine understanding, mga kapatid. So us alone, as we are in the physical body and we are human, kung tayo lang, we don't have the ability to understand the word of God, mga kapatid. Kaya kung papansin nyo, kahit matalino kang tao, kaya mong i-dissect yung salita ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na iintindihan mo na ito according to how God wants you to understand it, mga kapatid. That's why, apart from being baptized in Jesus' name, na ilubog tayo sa tubig, mga kapatid, bago din tayo maligtas ay kailangan matanggap natin ang Holy Spirit, mga kapatid. At ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin, ang magpapaintindi sa atin kung bakit ba merong seasons para sa lahat, mga kapatid. At bakit kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Katulad po ng binanggit ni Sister Princess na ang plano ng Panginoon, His will, it's not for us to understand, mga kapatid. Hindi yun ang trabaho, hindi yun ang misyon na binigay sa atin ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya and to follow His will, mga kapatid. Hindi niya sinabing dapat tanungin mo siya ng tanungin kung anong ibig sabihin ng mga nangyayari. Hindi, mga kapatid, kasi kaya nga we are seeking the Holy Spirit so that we don't have to keep asking God kung bakit ganito yung mga nangyayari, kung bakit ganito yung nararanasan natin. Kasi kapag nasa iyo na yung banal na espiritu, mga kapatid, automatically, your response to every single thing in your life is to think that it is the will of God, mga kapatid. Kahit hindi siya pabor sa iyo, katulad din ng nabanggit ng ating exhorters. Kasi kapag nasasobrahan ka sa isang bagay, hindi na yun maganda, mga kapatid. Kailangan meron tayong balance. Kaya nga, kung makikita nyo sa mundo, hindi mas nananalig ang masama, hindi mas nananalig ang mabuti. Pantay lang yun, mga kapatid. Hindi, hindi laging masaya, hindi tayo laging malungkot. Kasi kung lagi ka namang malungkot, anong klaseng buhay na ang meron tayo? Kung lagi ka namang masaya, walang taong ganun, mga kapatid, maliban na lang kung nasiraan ka na ng bait. Pero hindi tayo ganun, mga kapatid, kasi meron tayong cycle of emotions, mga kapatid, katulad ng ginawa ng Panginoon na may cycle ng seasons. May time na umaaraw, time na gumagabi, mga kapatid, may time na umuulan, may time na tagtuyot, mga kapatid, kasi ganun na ang sinet ng Panginoon para sa mundo. Meron tayong may kasabihan na laging umiikot ang gulong, mga kapatid. Hindi tayo laging nasa taas at
Kapag nasa baba tayo, hindi tayo habang buhay na nandoon, kundi in God's perfect time, ay mapupunta tayo kung saan tayo dinestin ng Panginoon, mga kapatid. And also, I would like to point out na lang din, siguro kasi naging lesson natin ng evangelism, mga kapatid. Mai-apply natin tong theme natin ngayong gabing ito, mga kapatid. Dahil kapag nag-evangelize tayo, mga kapatid, there is a time to listen, mga kapatid. And there is a time to testify, mga kapatid. Kasi when we are sharing about God, mga kapatid, we have to understand kung saan nanggagaling yung taong sinisharean natin, mga kapatid. Kasi hindi automatic na maiintindihan niya tayo. Maiintindihan niya kung sino ang Panginoon, kung anong plano niya, mga kapatid. Ngunit, there's a time where you have to say that, oh, I understand. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Or, I know your experience well. Ganun, mga kapatid. Kasi, you can do the right things at the wrong time, and you can also do the wrong things at the right time, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin nun? Kung hindi tayo humihingi ng guidance sa Panginoon, even though it's the right time to share the word of God, mga kapatid, may masasabi kang mali. Ganun talaga, mga kapatid, kasi kahit pag-aralan mo ng pag-aralan yung Biblia, kapag hindi ka nagdasal ng understanding, hindi mo yun masasabi ng matino. Hindi mawawala ka sa train of thought mo, mga kapatid. Kaya, ayun, bukod naman sa lesson natin na God's timing is perfect, mga kapatid, ang lesson na nakuha ko dito, mga kapatid, ay ang lesson na ayun, nawala na ako. Bukod sa God's timing is perfect, mga kapatid, there must be something that we should do in our part as well, mga kapatid. Kasi, katulad sa amin, Sister Princess, ang Diyos-Diyos yan. Maniwala ka o hindi, kahit anong mangyari sa mundo, maguhuman to or hindi, He will stay as God, mga kapatid. Kaya tayo, ang trabaho lang natin, mga kapatid, ay magtiwala. Hindi intindihin, mga kapatid. Magtiwala ka lang. Kasi there are times that you won't understand, but you have to trust God, mga kapatid. And that is what you call faith. Kaya, ayun po, napakaganda ng ating lesson ngayon, ng ating theme ngayon, mga kapatid. Dahil, even though we are believers, mga kapatid, hindi tayo laging, nasa taas, mga kapatid. Hindi laging mainit, mga kapatid. May mga times na iti-testing ka talaga ng kaaway kasi kailangan kang ma-testing para mapatunayan mo talaga na totoo ay yung pananampalataya mo at hindi ka na mawawala sa Panginoon. Kasi kung simpleng testing lang is nag-fail ka na, paano pa sa mga susunod, mga kapatid? Paano ka naman nanatili sa Panginoon? So, let us remember, mga kapatid, na pare-parehas tayo ng na-experience dito. Minsan, kahit our pastors, our elders, mga kapatid, nakikita natin sila, hindi ibig sabihin na they are always okay, mga kapatid. May sarili-sarili silang pinagdadaanan, pero at the end of the day, lahat sila ay pinipili pa rin na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, in any season, in any time, mga kapatid, you always choose to go back and to serve God. Ngayon lamang po. Amen. Amen. Praise God. Dakila po ang ating Panginoon dahil ang mga narinig po natin na mga kanyang paliwanag na ayon po sa kanyang mga salita po ay encourage po natin at nakakuan po tayo ng mga aral po. At sa ngayon po, marami pong salamat po sa mga naging exhorters po natin at lalong-lalo na po sa ating kadakilaan at kataas-taasan na ating Panginoon Jesucristo, Diyos Ama natin na sa langit. Hallelujah, Lord, na ang ating pong
timing team po, God timing is perfect. Ng ating focus verbs po, Ecclesiastes 3 verse 8, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. Hallelujah, Lord Jesus, na ayon po sa salita ng Diyos na sumasalalay ayon po sa Lucas 14 verse 26 at 27 po, mga kapatid. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Hallelujah. Lord Jesus, mga kapatid, na ayon sa salita ng Diyos po, pinapaunlakan niyo po ang mga salita na ito po ayon po sa kanyang salita po mula po sa mga awit 100 verse 1 hanggang 3 po, mga kapatid. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, mga lingkod kayong na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Kaya napaka-dakila po ang ating Panginoon dahil po tayo po ngayon ay pinili niya po na mga hukbo natin na napakadakila po ang ating Panginoon dahil nandyan po ang love niya sa ating lahat po. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Nagpapasalamat po kami aming Ama, Panginoon Jesucristo na nasa langit. Mga kapatid, ang maidadagdag ko po na aking conclusion po, hallelujah Lord Jesus, na ayon din po sa mga narinig po nating mga naririnig po natin na mismo sa tahanan na pinagkalooban po ng ating Panginoon Jesucristo. Naririnig po natin po mismo sa ating pastoruli ng salita po ng Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay may nangunguna at ang nangunguna ay nahuhuli. At ang nahuhuli ay nangunguna. Mga kapatid, lahat po tayo ay napapanahunan po. Ang God timing po is perfect. Na ayon sa ating team na ang season po na pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo ay magpakailanman, walang hanggan. Siya ngayon, bukas, sa lahat ng panahon, sa kapanahunan man noon at sa kapanahunan ngayon, mga di kalugod-lugod at kalugod-lugod, ang lahat po ay pagpapala. Diyan po tayo natitinag na mas lalo po tayo maging faithful, maging matatag po tayo na nananampalataya, na banal, na lagi sumunod tayo sa mga utos ng ating Panginoon Jesucristo. Na lagi po tayo humihiling ng kapatawaran, na lagi po tayo humiling ng Holy Spirit, na ating pong guidance sa araw-araw po nating pamumuhay. Na ang lahat ng mga ito, mga kapatid, ay lagi po tayong nananalangin na may pag-ibig. Ang lahat ng mga ito ay panalangin po nating ipagkalooban po niya sa atin na ang mga promises ng ating Panginoon ay pinagkalooban niya sa ating lahat. Na ang lahat ng ito ay hindi pa napapanahon, ay kahilingan din po natin na lagi po tayong nagtitiyaga po. Dahil ang dyan po, ang patuloy na pagpapala
po ng ating Panginoon ang ating katsagahan po sa lahat, katsagahan po sa pananampalataya na lagi po tayong mag-church, lalong-lalo na po ng ating panalangin po na may pag-ibig po. Diyan po na ipinagkakaloob po na nandiyan po lagi ang kahilingan po natin ng lagi po tayong nagga-guidance po ng pagkaunawa po ng kanyang mga salita dahil ito po ay hindi natin agad na maintindihan po ang mga sana po na lagi po tayong humiling po ng guidance po ng ating Panginoon dahil ang kanyang guidance po ng Holy Spirit ay dyan po tayo mas lalo po tayong maintindihan po ang kanyang mga ipamabahagi na kanyang mga salita po. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil ang kanyang pagpapala ay lahat po ay season niya po. Ang masasabi ko lang po na makukan ko po, may iwan ko po na ang lahat ng ito ay patuloy po tayo na manalangin po na may pag-ibig po, na palagi tayong manalangin po na nagga-guidance po lagi ang Holy Spirit po ng ating Panginoon Hesukristo, Ama natin na nasa langit, na nandyan po ang panalangin po natin na lagi po natin naunawaan po ang kanyang mga salita po. Hallelujah, Lord Jesus. Ang lahat ng ito po ay ito ang kagalakan, kapurihan, kadakilaan ng ating kataas-taasang ating Panginoon Diyos Ama, Hesukristo po. Marami pong salamat, aming Panginoon Hesukristo po. Mapalad po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Sa ngayon po, dumako na po tayo sa general prayer na ayon po kay Sisters po. Hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus. Ako na Hallelujah. talaga.